afternoon. Today is Thursday, February 10. Parang bilis lang ng February. Parang kakapasok lang ng February, pero parang nasa kalagitnaan na ulit. Unlike nung January, sobrang tagal nung January, parang isang buong taon eh. Pupunta ako ngayon sa Pasay, sa pinsan ko, pero papagas muna ako dito. Papagas muna ako, 100 lang. Unleaded, 100 lang. Thank you. Yung ORCR ko nasa loob ng motor. Sabi nila, huwag daw maglalagay ng ORCR sa motor kasi pag manakaw yung yung motor mo, may instant na ORCR yung yung magnanakaw. Pero ako kasi tinatamad ako maglagay kung saan-saan sa ORCR, kaya sa motor na lang. Parang ang daming enforcer dito. Anong meron sa inyo mga enforcer? This is R10. Ang daming truck dito. Ito yung problema rito, sobrang dami ng truck. Pag hindi ka mag-iingat dito ay talagang madidisgrasya ka talaga. Pag masagasaan ka nitong mga truck na to, sobrang lalaki, tsaka sobrang dami nila. Ito yung famous R10 na pilit na nililinis ni Yorme, pero ang dami pa rin dito umaakyat sa truck nagnanakaw. Hirap linisin kasi puro may mga squatters area kasi dito sa paligid Doon sila tumatakbo, doon sila nakatira actually. Siguro ka lang didikit sa mga truck kung ikaw ay isang maliit na motor. Doble iingat, huwag kang didikit masyado kasi marami ang pwedeng mangyari kapag dumikit ka sa mga truck. Marami kasing blind spot ang mga truck, so kailangan malaman mo kung ano yung mga blind spot na yun. Hindi pwedeng nasa tabi ka mismo ng truck kasi hindi ka nila nakikita, promise. Kailangan magpakita ka sa kanila, alamin mo yung mga blind spot ng truck at huwag kang pumwesto sa kung saan hindi ka nila nakikita. Kaya minsan kadalasan ng sinasabi ng mga truck driver, hindi ko po kasi nakita. Yun ang kadalasan ng sinasabi nila kasi nga naman hindi na naman talaga nila nakikita. Yun, ang laki kasi ng truck, hindi nila nakikita sa mga side mirror nila. Kaya minsan makikita mo daming side mirror ng truck oh shit, lubak yun Ang daming side mirror ng truck para makita lang yung yung mga palibot nila. Pero kahit ganun pa man, marami pa rin talaga silang hindi nakikita, lalo na yung mga motor. Sobrang busy dito sa R10 So pupunta lang ako ng Pasay, diretso lang to hanggang Ross Boulevard. Tapos
tricycle sa highway. Kaya yun dapat bawal, yun dapat wala siya dito. Baka madiskaril yung karga niya, patay ka dun. Grabe, daming truck. Kaya minsan may mababalitaan ka na lang, isang motor na ano ng truck na sagasaan, patay. Syempre mabubuhay ka ba naman masagasaan ka ng truck? Tangkinang yan. Doble iingat talaga pag andito ka sa Arten. Andito kasi yung mga pier, kaya andito rin yung mga truck nagkakarga, nagdidiskarga ng kanilang mga produkto galing sa pier. So from here, may mga ruta lang na pinapayagan yung mga truck, like Quirino, dito Arten, Ross Boulevard. Pero hindi sila pwede sa mga sa mga maliliit na kalsada. Mostly sa mga main highway lang sila pinapayagan. EDSA hindi sila pinapayagan kasi nga sobrang siksikan na yung EDSA. Grabe, dami. Is Baseco na yan, itong dagat na yan, Baseco. Ingat tayo dito, baka tayo maipit. Ingat. Binondo naman na yan. Ito yung roundabout. Ang tawag dito Anda Circle yata ang tawag dito eh. Kakaalam ko ito yung Anda Circle.
dito papuntang Maynila, dito naman Binondo, dito tayo. Punta tayong Pasay, Harrison Plaza, sa Estrella. Sa kilometer 0 Luneta Park. Approaching na tayo ng kilometer 0. Dahil sa naka-red yan, gagawin natin yung pinagbabawal na teknik. Ang pinagbabawal na teknik ay kakanan tayo dito, tapos iikot tayo para pumaliwa dyan. Yan ang pinagbabawal na teknik. Ang problema nga lang, masikip kahit dito, masikip din. Hindi rin tayo makakapasok. Oo nga, sikip nga. Ganon din pala. Ganon din pala ang pinagbabawal ng teknik. Hindi rin gumana. Kadalasan gumagana naman itong pinagbabawal na teknik, pero ngayon hindi siya gumana. Masikip siya. So, waiting pa rin tayo. O, yan na, green na. Tayo kakanan. Oh, green yellow. Oh, ang bilis lang ng ano dito, ang bilis lang ng go. Ang bilis lang ng go. Ilang segundo lang. So, hindi gumana yung pinagbabawal na teknik. Nakisabay din tayo sa mga sa mga padiretso na to. Walang kwentang ipinagbabawal na teknik, hindi gumana. So the left is the Luneta Park. Itong kaliwa na to is Luneta Park, and this is the kilometer 0. Doon naman ay ang Quirino Grandstand. Ayan. So ito yung kilometer 0. Ito yung kung saan nagsisimula ang lahat. Kilometer 0. Mostly kilometer 0, yun yung takbuhan kapag may mga long ride sa bisikleta. Nagbibisikleta kami, dyan kami nagmi-meet. Kasi kung ilang kilometro yung pupuntahan namin, naka-base dyan sa kilometer 0 na yan. Alright. So, punta tayong Pasay. Siguro saan ba ako liliko? Depende. Bahala na kung saan yung maluwag. Kung maluwag sa may Pedro Hill, doon na lang.
kanan. So diretso ko to, hindi ako kakaliwa dyan sa Pedro Hill. Tara, tara, tara. Tingnan ko. Quirino. Kaliwa na ako rito sa Quirino. Kaliwa na ako rito. Kaliwa na ako rito, tapos Mabini. I mean dyan sa Manila Zoo. Sakto yung pakaliwa, oh. Hindi ko na kailangan maghintay. Saktong eksakto. Kaliwa na ako dito. I mean kakanan na ako dito sa Manila Zoo. Saan? Sa zoo. Sa zoo. Daming mga ano Tolongong guys. Dito tayo, Manila Zoo. Bagong ospital ng Maynila. Maganda daw na ospital to, sabi nila. Harrison Plaza, pupuntahan ko ay doon lang sa unahan, sa Estrella. Yan sa pinsan ko. Sasoli ko lang tong helmet niya. Tapos magpapatikila daw siya. Gusto ko yan. Tindi mo, kahit naka-red siya, no? Ano kasi yun, truck ng basura. Di ko alam kung yung mga truck ng basura ay pinapa-register pa. Siguro naman kailangan ng registration din yan, no? Tingnan ko nga itong, halimbawa ito isang to. Tingnan mo, walang plate number. Ay doon sa taas mayroong plate number, CBJ 3564. So malamang pinapa-register to. Look, hindi mga solvent boys. Dami nila dito sa Pasay. Pasay na to actually. At dito na yung pupuntahan ko. Daming solvent boys Safe naman tong Pasay na to. Para sa lugar lang namin, sa Tondo, safe, relatively safe naman. Yung mga tao lang ang nagsasabing hindi. Iikot na ako. I guess
dito na lang. At ako'y andito na sa Pasay. So that's it. Pansit. Thank you, thank you.